Inilibing ng dalawang bata ang kanilang ama sa buhangin nang biglang mailumitaw na kidlat sa kalangitan. Diretso ang suntok kay Michael, dahilan para mataranta ang mga turista at tumakbo palayo sa pinangyarihan. Sa takot na muling magtama ang kidlat, mabilis na hinukay ng dalawang bata ang kanilang ama. Ngunit ang malambot na balat sa kanilang tatlo ay nagyelo at naging malasalaming masa. Nang makitang patuloy ang pagdurugo ng kanilang ama, napagtanto ng dalawang bata ang kabigatan ng problema. Mabilis silang humingi ng tulong at mabilis na nakarating sa pinangyarihan ang rescue team. Nakita ang malambot na buhangin sa paligid ni Michael na naging solidong anyo. Hindi na sila nagdalawang isip, agad na binasag ang matigas na buhangin sa katawan ni Michael. Sa puntong ito ay dumudugo pa rin si Michael. Kailangan nilang dagdagan ang kanilang bilis ng kamay. Nang makita ng tagapagligtas ang pagtataka sa mukha ng dalawang bata, ipinaliwanag ng rescuer na malambot ang buhangin. Kapag na-expose sa mataas na temperatura ito ay maaaring tumigas at maging isang uri ng salamin. Sinabi niya sa mga bata na huwag mag-alala. Susubukan nilang iligtas ang kanilang ama pagkatapos tanggalin ang bawat piraso ng salamin. Nagulat sila nang matuklasan nila ang isang piraso ng salamin na nakaipit sa liig ni Michael. Labis ang pag-aalala ng dalawang bata nang makita nila ito. Ipinaliwanag ng rescuer na ito ay salamin. Nabuo ito kapag tinamaan ng kidlat na bahagyang pumipigil sa labis na pagdurugo ni Michael. Mabilis na hinukay ng mga rescuer ang nakapalibot na buhangin at agad na dinala si Michael sa ospital para magamot. Sigurado ako na pagkatapos nito, hindi na maglalakas loob ang mga bata na ilibing ang kanilang ama sa buhangin. Bahagyang dinilaan ni Karen ang ngipin gamit ang kanyang dila, pakiramdam niya ay parang malalaglag ito. Nataranta siya at mabilis na ginamit ang kanyang dila para itulak ito ng marahan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may ilang ngipin pang natanggal. Nataranta siya at nagpa siyang pumunta sa banyo para tingnan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napatayo na lang siya. Parang langka ang mga ngipin sa kanyang bibig, tila naghihintay siyang tumingin sa salamin. Wala na ang kanyang mga ngipin, buti na lang panaginip lang pala. Ang sumunod na nangyari ay natakot siya ng husto. Pagkagising niya ay agad niyang kinuha ang cellphone niya para tingnan ang kanyang mga ngipin. Nang makitang buo ang kanyang mga ngipin, nakahinga siya ng maluwag at nagpa siya na alamin ang kahulugan ng panaginip na ito. Mabilis siyang naghanap sa internet para hanapin ito, ngunit biglang may naramdaman si Karen na may bumara sa kanyang lalamunan. Malakas ang ubo niya at sa hindi inaasahang pagkakataon ay may natanggal na ngipin, na sinundan ng mas marami pang ngipin. Ang mas nakakatakot ay naramdaman niyang parang may nakabara pa sa kanyang lalamunan. Dahil sa takot, mabilis siyang humingi ng tulong at mabilis na sinira ng rescue team ang pinto at nagmadaling pumasok sa kanyang bahay. Nang makita siyang nakaupo sa lupa na nahihirapang huminga, agad siyang hiniling ng mga rescuer na ibuka ang kanyang bibig. Pagkatapos ay gumamit sila ng isang tongue depressor upang suriin. Ngunit kahit anong hanap nila ay wala silang nakita. Ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, natuklasan nila ang sanhi ng problema. Mayroong isang malaking peble sa kanyang lalamunan. Hindi pala siya nagsipilyo sa umaga. Nagdulot ito ng pagdami ng bakterya na naging sanhi ng paglaki ng mga batong ito. Upang maiwasang lumala ang sitwasyon, agad siyang dinala ng mga rescuer sa ospital para magamot. Sigurado akong pagkatapos nito, hindi na palalampasin ni Karen ang pagsisipilyo ng kanyang ngipin. Biglang naakit si David ng isang malaking punong bunot. Dali-dali siyang pumunta sa puno para magmasid ng mabuti. Nakita ng tanod na may mali. Agad siyang sumigaw para makaalis doon, ngunit bago pa niya maintindihan ang nangyayari, biglang gumalaw ang puno at bumagsak ng diretso pababa. Mabilis na humingi ng tulong ang tanod gubat at agad na nasa lugar ang rescue team. Lumabas na ang kagubatan na ito ay madalas makaranas ng pagbagsak ng mga puno. Ngunit ang kanilang mga ugat ay nakakapit pa rin sa lupa. Kaya minsan ay muling nahahatak ang puno pataas. Nakikitang hindi na gumagalaw si David, nagmadaling naghukay ang mga rescuer ng butas at naghagis ng lubid sa isang sanga ng puno. Nais nilang gamitin ang puwersa upang hilahin ang puno pababa, pagkatapos ay pinutol nila ang mga ugat nito. Mabilis na ginamit ng rescue team ang lahat ng kanilang lakas para hilahin ang lubid. Dahil sa kanilang sama-samang pagsisikap, mabilis nilang napabagsak ang puno. Agad na sinuri ng rescue team ang kondisyon ni David, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, huminto ang kanyang pulso. Mabilis na sinimulan ng mga rescuer ang SEALs. Matapos ang maraming pagsisikap, sa wakas ay nabawi ni David ang kanyang tibok ng puso. Ngunit sa mga oras na ito ay nakoma pa siya. Mabilis siyang dinala ng rescue team sa sasakyan. Dalhin mo siya sa ospital, sigurado akong pagkatapos nito ay hindi na mangangaha si David na tumakbo malapit sa puno. Ito ay isang napakagandang pelikulang Amerikano na tinatawag na 911. Ang bawat kwento ng pagliligtas sa pelikula ay lubhang kawili-wili. Kung may oras ka, panoorin ito, Buffalo Cinema, dadalhin ka sa mundo ng sinehan.